Hala ka, Lucas Bersamin, Boying Rimulya at ikaw BBM. Supalpal kayo kay kung Senator Marcolita. Hala! Gumawa ng resolusyon si Senador Marcolita na supalpal kayo. Na ang masamang balak ninyong gawin para kay Senador Bato ay hindi na yan matutuloy. At ito namang si BBM, yung suna-suna mo, magsabi ka ng totoo kung anong kalagayan ng bayan. Isama mo na rin yan sa suna mo, yung asawa mo si Palaka. Kung anong ginawa doon sa Amerika. Panoorin natin to, si Senator Marcolita. Ganyan talaga yung Sona. Alam mo yung sakit. Alam mo kung saan ka malusog. Etong kalagayan natin, alam natin anong gagawin natin. So, yun ang perspektiba natin, Jen. Ngayon daw po, ang kakulangan natin salapi, Sen. Kulang tayo ngayon sa pera sapagkat 6.7 trillion, point something ang ating kinakailangan budget. No? So, sa 2026, 2027, kaya ang ating mga perang nasa bangko na. Yun na nga yung sinasabi natin May deficiency ka sa iron na kaya nga nagkaganyan. Bakit ka napunta dyan? Ano bang ginawa? Ba't ka napunta dyan? Ay sinasabi kasi na kung minom kang kahit gatas lang ng... na mayaman sa calcium. Wala kang iniinom, pinabayaan mo yung sarili mo. Tatanungin, ba't mo pinabayaan ang sarili mo? Ayun. Kulang tayo sa salapi. Kulang ka sa iron, di ba? Isa sa solusyon daw po dyan, Sen, para makakuha tayo ng malaki-laking pera, ay... i-tax natin. I-tax natin, pati yung mga pera nakatago daw po sa bangko. Naku! 50%, malaki-laki din daw makukolekta. Yung interest lang naman. Yun nga, yung interest. Long-time deposit. Magkano yun? Mga sa loob ng 3 taon, mga 625 billion? Yung computation natin kahapon. Yung gustong makolekta nila. Makolekta nila. Mga... Kasi pinalalaki yung pilit yung budget natin. Opo. Itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.325 trillion. O pagkatapos ng SONA, ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po. Mas matlaki na. Ang tanong ngayon dito, bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Wala naman kayong pagkukunan, di ba? Mangungutang tayo. So kung dito lang sa 6.325 trillion ang uutangin mo 1.5 trillion. 'Di ba? Ngayon, para lamang maitaguyod mo ang taong ito, sige. 1.5 trillion, hindi man pinag-usapan natin. Ano 'yon? Katumbas Ang laki ng mga budget na putang yan. Walang project. Walang mga flagship project na... Nako. ng 200 billion per month or 400 billion per day or 170 million per hour. Naku. Ang tanong, ba't kasi kinakailangan, parang maliit na pamilya ka lang Magkano ba ang kita natin? Alam ba, tinanong ni Mrs. Sumarjaga. Isang buwan. Si Jen naman kasi, tinanong niya, nakita niyo yung budget ng asawa. Bakit ang budget natin 52,000 per month? Alam mo naman ang sweldo ko 5.2. nasa... 5.2, 52. Ano ibig ko sabihin? Huwag kang mag-budget. Nang hindi mo na... Labis sa kinikita. Nalabis sa kinikita. Parang hindi naman makatwiran yun di ba? Opo. Ngayon, dinagdagan mo lalo, 6.7 trillion. So, pagpalagay mo, 15% yun ang GDP, kamo. Kinakailangan ang economy mo ay yumabong palagay mo siguro mga 39 trillion whatever. So kung ang projection mo ang ating ekonomiya ay lalaki lang 4% next year. Hindi kaya yun Hindi Saan mo kukunin? Mangungutang ka na naman. Utang nga ho talaga. Pagkatapos yung inutang mo, ikukurap naman. Ayun lang. Yan. Yan ang pag-uusapan. Yan ang, kaya nga,
Hindi ko madaling gawin, madaling gumawa ng budget eh. Oho. Madali naman kumuwenta niyan eh. Pero kung hindi mo naman may pupundar talaga, mangungutang ka lang, hindi naman nakakabuti sa atin. Oho. Nako, well, Oo. tignan natin, Sen, no? Mamaya, mayroon tayong mapag-uusapan pa ukol sa mga bagay na yan. Napalitan ba, Nelson? Ano ba yung sinasabing PRRD Act? Ito daw po isang batas. Panukala Ito panukalang batas eh. ni Senador Amy Marcos. Oho. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa. Okay. Isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa kasi nga nadala si Ganun ba? first time eh. Oo. Wala ba ng batas na nagbabawal sa ganun? Sabihin, Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. kaya pala. Halimbawa, Oo. talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? Meron po. may Eh, kasi, Opo. Oho. Kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Di ko naman alam kung tatapusin ba yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga eh. Oho. Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos, bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman nagpapaliwanag kung ano nangyari. Ayun na nga. Sa kamara ganun din. Oho. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Hindi nga, wala ba kayong paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress. Oho. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Nako, Tatapusin ko yan. problema Dapat ganun. to ni Palaka. Para ikaw, maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. May Hindi ko rekomendasyon. kinikriticize yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Oho. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Ilang daan taon bago maulit yun. Ang kailangan mag-ano ka ng batas, yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito, yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uhulihin si Senador Bato, doon lang yan eh. Itong si Senator Marcolita magiging sakit sa ulo nitong tatlo, ni Palaka, itong si Tambaroslos at itong si Bangag Jr. 9851, okay na yun eh, di ba? Di ba? Oo nga po. O ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Ano pangalan? FRRD. PRRD Act. Oo. Opo. Sino ang uusigin pa maliban kay Oho. dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Sino nga sino makikinabang sa batas na yan? Oho. Hindi ba ang batas national? Opo. Dapat maraming makinabang. Kung Kung isa wala lang.
Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magkukusa, ano ba yun? Magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito sa para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Yan ba? Opo. Para lang ho magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba itong pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o pinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito si Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa dahig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Well, basically, Sen, Sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan eh. Ayun, oo. Tama. Oho. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, di pagka sumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. Oo. So yun daw ho pala, Sen, ang nilalaman. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya i-detain nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Okay. Ibig sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga prosecution service, di man sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala namang sabi Wala pong ganun, Sen. Opo. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpa-function lahat. Bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Aha. Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Yan. Opo. Oh. Siguro sa Lunes, kasi Sasabihin niyo pa lang po. pinanalyze ko pa lang eh. Opo. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas Kung sino na to. man, Pero kung sino man yan. yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Oh. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdidetine, pang-uusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Dapat lang. Yun ang una. At Sa resolution ito, Sen, resolution hindi po ito panukalang batas, resolution Resolution po ito. Opo. Resolution. Yan. Opo. Oo.
Kasi nga may batas na eh. Ayan, opo. 9851 eh. Bakit ba makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Oho. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. At opo. inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Oo. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. Oho. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Sa Lunes na. Maipilot, aktuhan na. Anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, Sen? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. O di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. Illegal naman talaga yan eh, di ba? Kayo dyan mga kababayan, mga kaboses. Ano ang comment nyo dito sa video natin? Please comment below. At sa gustong magpa-shoutout dyan, please type #shoutme.